Bakit bigla ka na lang umalis nang walang paalam? Ang naglalayas, hindi talaga nagpapaalam. Uuwi ka ng Japan ngayon. Kawawa naman ang mama mo sa pag-iisip. Huwag kang childish. Kung saan kami nakarating dahil sa paghahanap sa'yo. Nakita niyo na ako. At dahil nandito na rin lang kayong lahat, sasabihin ko na ipinunta ko rito. Nalaman ko na isa sa inyo ang papa ko. Sino sa inyo? Ano bang sinasabi mo? Ba't di mo tanong sa mama mo? Na-heat stroke ka ba? Hindi kaya ako? Kapag may mga ganyan kasi, parang ako ang salarin eh. Nainit nga rito. Buti pa umalis na tayo rito. Nakalis na aeroplano. Iligpit mo na yung mga dala mo. Ano kaya kung tulungan natin siya sa mga dala niya? Okay lang yan, para hindi niya tayo matakasan. Pag tumakbo ka, patay ka sa akin. Oh, diretsong tingin! Kaliwa! Kaliwa! Baka ikaw, Ron. Hindi, imposibleng ako eh. Ikaw, Tristan. Nagpapatawa ka ba? Hindi nga ako nakalapit ng ganun kay Shelo eh. Ang sabi mo dati, magkasama kayo na magdamag noon. Ikaw, ang sabi mo noon, na-stranded kayo sa isla. Ibang babae yung kasama ko noon. Malamang si Ron nga. Di ba pumunta kayo ng Chunchan? Kumunta pa nga kayo eh. Oo, pero membership training yun. At may mga kasama pa kami. Kaya malabong may mangyari. Tama na nga. Ang mabuti pa, magpakuha na lang tayo ng dugo. Tayong apat. Ano ka? Ayoko nga. Kapag ginawa ko yun, siguradong ibibitay ako ni Menchu. Buhay kong nakasalalay dito, no? Hindi naman kailangan ng dugo eh. Isang hibla lang ng buhok pwede na. Umamin ka na. Malamang ikaw yung ama eh. ako? Babanabang ka na eh. Ikaw lang naman malikot sa atin eh. Umamin ka na. Ano nangyari sa amin ni Shelo? Oh, gusto mo ba nitong buhok niya? Wag! Hindi ko ibibigay sa'yo to, no? Akin to, akin to! Uy, sumama nakuha, oh! Ayun, akin to! Ipapag-DNA test ko to! Kung ganon, naniniwala kang isa sa amin ang papa mo. At sino naman kaya? Ewan ko kung sino. Eh, sino palang may alam? Si Papa? Hindi ito time para magbiro. So yun lang ang rason ng pagpunta mo? Ang totoo, hindi naman talaga. Pero sasamantalahin ko nang narito ako. Anong alam mo tungkol sa biological father mo? Nung 10 pa lang ako, sabi ng friends ko, imposibleng yung papa ko ang tunay kong ama. Brand Caucasian kasi ang stepdad ko. Sigurado ako na-shock ka noon. Kung ganun, foreigner palang pinakasalan ni Shelo. Sa nakikita ko, kayo ang nashock dahil dun. Eh bakit hindi mo siya hinanap dati? Dahil wala akong nakikitang dahilan. Desisyon ng mama ko na ipanganak ako. May kanya-kanya kaming buhay. Every week, nagsasoccer kami ng stepdad ko. Pag pinapagalitan ako ni mama, kasama kong humihingi ng tawad sa kanya ang stepdad ko. Lumaki ako may father figure. So, ang sinasabi mo, hindi alam ng biological father mo na may anak pala siya. Ganun ba? Tama. Pero don't worry, hindi ko ipapahamak ang sarili ko ng dahil lang dun. Medyo pasaway nga lang ako minsan. Kung ganon, bakit mo siya hinahanap ngayon? Habang naghihilamos ako isang umaga, na-realize kong gwapo pala ako. Kaya ginusto ko siyang hanapin. Gusto ko kasing malaman kung sa kanya ako nagmana. Kung magkamukha kami. Kung marami kaming similarities. Malinaw na akong tinutukoy mo. Maupo ka nga, Jiro. Ay, nagsasalita pa ako eh. Eh ang mama mo, hindi mo ba sinubukan magtanong sa kanya? Kung sinabi niya yun, hindi ko nagagawin ng lahat ng to. Teka, anong buwan ka pinanganak? Peram ng passport mo.
So, 94 ka pinanganak. 1994? Sabi mo 1995. Sa tingin ko, ako ang tunay niyang papa. La 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 la. Nagugutom na ako ah. Sana tumawag na siya. Bang klase. Teka, ikaw Dennis, sa sinasabi mo, pinapakita mong may history kayo ni Cielo. Pero kung iisipin niyo mabuti, akong pinakagwapo sa atin nung college. Oo nga. Kung may nagustuhan man si Shelo sa atin, siya lang ang may alam. Nagkikita kami ni Shelo recently. Kaya malamang ako ang ama niyan. Recently? Paano recently? Huh? Kasi... Ang totoo niyan, nung mahuli ako ni Menchu, nagkita kami noon ni Shelo. Talaga? Oo, gano'n na nga. Di niya raw makontak ang batang yan. Binili niya pag nakita ko yan, tawagan ko siya. Ay, pero sabi niya, huwag ko itong sabihin sa kanya. Pumunta dito, mama ko. Ano ka ba? Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin yan, ha? Tama na. Hindi naman importante yan. Ikaw, Dennis, sigurado ka bang ikaw nga talaga? Pasensya na. Pwedeng iwan niyo muna kami. Tawagan mo mama mo. Ngayon na. Talaga bang ikaw ang papa ko? I-dial mo number niya. Ano raw? Lalabas muna ako. Pabayaan niyo muna siya. Seryoso ka? Sure ka? Saan ka pupunta? Huwag kayong susunod. I know something's gonna rise, but I feel like going alone. I know I could be wrong, but I so could be right, and I feel the earth is turning faster before I saw you live. I feel the sky is big, lighter before the sun.
here, 'cause you're there, 'cause you are everywhere. Now I know how my times can be still in the rain. I hope this could last until we find brighter days. Know how our times can be still in the rain. I hope Dapat tumawag man lang siya kung di siya darating. Pinaghintay lang niya ako sa wala. something's gonna rise, but I feel like going on. I know I need to say goodbye, for I'm up for the brand new days with you. Ako to. Si Dennis. Si Dennis, di pa rin sumasagot? Oo. Kailangan pa natin maghintay. Sa totoo lang, ilang beses ko nang inimagine ang senaryong to dahil gusto ko tong iwasan. Pero kanina, nung sinabi ng batang isa sa atin ang tunay niyang ama, hindi ako nakapagsalita eh. Kung nagsalita ka man nun, ano namang sasabihin mo? I'm your father. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Wala pang prueba si Dennis kaya hindi pa confirm yun. Alam mo ikaw unfair ka. Ba't exempted si Ron? Yan ang lagi nagtatakip sa akin sa lahat ng mga naging kalokohan ko. Magalimang sinungaling yan. Hoy, wag mo akong itulad sa'yo, okay? Hindi naman laging ako ang may kasalanan ha. Huwag mong isisi sa akin ng isang bagay ng 2 beses. Naturingan kang abogado, hindi mo alam ang double jeopardy. Kaya nga, hindi ka talaga magugustuhan ni Shelo. Huwag kang assuming dyan, hindi ka rin gusto ni Cielo. Hoy, hindi ako assuming ha. Palagi kami nag-uusap ng tungkol sa makeup. Ay, tumigil ka nga. Ikuha mo na lang kami ng drinks. Sandali po mga sir. Hindi naman sasabihin ni Dennis yun kung kinutuban lang siya, hindi ba? Hindi niya gagamitin basehan ng simpleng kutob lang. Pero imagine mo, mag-isang pinalaki ni Cielo ang batang yun. May stepfather naman yung bata eh. Saka sa tingin ko, hindi naman yung lumaki malungkot at maganda yung ganun. Pambihira talaga yung si Cielo. Bakit niya hinayaan maging isang single mother siya? Kung kaka-20 mo pa lang, bigla kang sinabihan na may nabuntis ka at gustong isilan ng babae yung bata. Anong gagawin mo? Pangangatawanan ko yung babae. Pwede. Pero sa edad nating 41, natural lang na yun ang isugot natin sa tanong na yun. Hello? Busy ako. Saka nagcha-charge ang phone ko. Anong problema? Sigurado ka dyan? The number you dialed is either unattended or out of coverage area. Please leave a message after the tone. Ba't babaeng sumagot sa phone mo? Sabi hindi ka pwedeng makausap ngayon. Siguro dinate mo yung babaeng yun kagabi. Sabi mo darating ka eh, kaya hinintay kita. Pati na yung tawag mo. Wala naman siguro nangyari kagabi, no? Pagka-receive mo nito, tawagan mo ako. Worried na ako eh. Hello, Carrie.
Ako? Pero, bakit daw? I'm sure nagulat kayo dahil masyado tong biglaan. Pero kailangan ko talaga kayong makausap. Pinatawag ko kayo ngayon. Dahil posibleng magkaproblema tayo sa mga susunod na araw. So I'm notifying you in advance. Kung mapapansin ninyo, tayong mga naritong involved kina Dennis Kim, Jiro Lee, Ron Choi at Tristan Im. Anong ibig mong sabihin? May nangyari ba sa kanila? Bankrupt na ba si Tristan? Ako unang makakaalam nun. Tungkol sa babae ba to? Tungkol sa bata. Ano ba talagang nangyari? Kinakabahan na ako sa'yo eh. Kung gano'n, narito ako bilang partner ni Kuya Ron. Karin, invite kita dito bilang kapatid ni Tristan. You all know Shiloh Kim, right? Yun ang first love nilang lahat. Right now, nasa Korea ang anak ng babaeng yon. At si Dennis Kim, Tristan Im, Ron Choi, pati na si Jiro Lee. Ang posibleng papa ng bata. Anong sabi mo? Papa ng bata? Hindi pa alam kung sino sa kanila. Pero, tayong apat na babae, bilang respective spouses or girlfriends ng mga lalaking yon, tayong magiging pinaka-affected sa bagay na to. But of course, hindi pa sigurado kung mananatili pa rin ang mga title natin yun matapos ang lahat ng ito. May idea ba kayo kung kaninong anak yon? Para magkaroon ng konting peace of mind yung ilan sa atin. I'm sure hindi kay Tristan yon. Paano mo naman nasabi? Bakit? Gusto mo sa kanya yon? Mas gusto ko na yon, kesa mapunta kay Ron. Matagal nang gusto ng parents ko na mag-asawa at magkaanak si Kuya. Kaso, dahil sa isang tao, single pa rin siya. Ngayon, posible na silang magkaapo. Alam mo, Carrie, ang sabi nga nila, yung mabait na pusa raw ang unang naghahalongkat sa kusina. Oo, alam ko rin yon. Pero hindi pusa si Ron, tiger siya. Pero, napansin ko lang, base sa itsura ni Colin, may pagkakahawig sila ni Kuya Dennis. Ay, Ilang beses ko na siya nakita pero hindi ko napansin yon. Parang wala naman kasing katulad ang kagwapuhan ni Dennis eh. si Kuya Jiro kaya? Si Kuya Jiro ang pinakamabait kay Colin eh. In-invite niya pa nga si Colin sa coffee shop niya noon. Wala akong sinasabing hindi kay Jiro yon. May 25% chance na siya nga ang biological father. Pero dapat pare-pareho tayong maging 25% suspicious. Don't tell me na ako lang ang naghihinala. Kung sakaling kay Jiro yon, mapapatawad mo ba siya? I don't think I can forgive him for that. Pero hindi ko rin siya hihiwalayan. Kinakailangan niya pagbayaran yun. Sa simula pa lang alam ko ng problema ang dala niya eh. Oo, bata pa nga siya pero sobrang wala siyang modo. Kapag si Kuya Ron ang tunay niyang papa, madudurog ang puso ko. 24 pa lang kaya ako. Paano ko palalakihin si Colin? Dapat kasi kay Kuya Tristan na lang yun. Imbis na isipin mong makipag-break, iniisip mo yung pagpapalaki? Yan ang hirap sa inyong kabataan. Napaka-ignorante niyo sa problema. Alam mo ang yabang mo. Basta hindi yun anak ni Tristan. I'm sure hindi siya yung ama. Si Kuya man yun o hindi, wala kang aalalahanin. Bakit? Hindi ba break na kayo? Nahalata ako dahil nagpagupit na naman siya. Ikaw, Irene, anong gagawin mo kung anak ni Dennis? Kung isipin mo mabuti, pareho sila ng personality. Ma'am, huwag mong alalahanin yun. Anak yun ni Kuya Tristan. You have one voice message. Wala naman siguro nangyari kagabi, no? Pagka-receive mo nito, tawagan mo ako. Worried na ako sa'yo eh. 날 돌아봐줘요 곁에 있어요 고개를 돌려봐요 딴 곳만 보내요 늘 그랬듯이 먼 곳만 보내요 그 사람을 사랑하는 그댈 보면서 살아가는 게 내 사랑인 걸 아나요 가슴이 시린 게
Korean food ang in-order ko. Kahit ano, kinakain ko. Kumusta tulog mo? Ayun, okay naman. Pero kayo, mukhang puyat kayo. Yung stepdad mo. Anong trabaho niya? Pilot siya. Mahal niya si Mama. At ganun din ako. Darating ang mama mo. Mamaya. Tatawagan kita. Ikaw ba talagang papa ko? It's been a long time. Nung huli tayong magkita, bata ka pa. Ngayon, middle-aged ka na. But you're more good-looking. Gusto ko yung guys na lalong gumagwapo habang nagkakaedad. Ano ba nangyari? Kung ganun pala, nahanap ka rin ni Colin. Nakilala mo ba siya agad? Siyempre hindi. Okay. Sinadya kong huwag sabihin sa kanyang totoo. Para naman makapag-deny ka. Bakit kasi sinabi mo sa kanya? Dapat tinanggi mo. Ano ba nangyayari? Bigla ka na lang nawala nun. Mag-isa ka nagdesisyon. Matagal mo akong pinagmukhang tanga. Dapat sinabi mo man lang kung ano nangyari. Kaya magtapat ka. Ano ba nangyari? Yung pag-alis ko noon, sarili ko yung desisyon. Natakot kasi ako. Nung una, wala akong balak na ipanganak siya. Afterwards, I changed my mind. Kung 1 to 2 years older ako noon, yun din ang maiisip kong gawin. Yun ang nangyari noon. Pero dapat sinabi mo man lang sa akin na nabuntis ka. Kung sinabi ko yon, pangangatawanan mo ba? I'm sorry if things turned out this way. Sorry, Dennis. I'm sorry. Nagkataon kasing ang bata ko pa noon. At talagang minahal kita. Ngayong alam mo na ang lahat, wala namang kailangang magbago. Huwag kang mag-alala. Wala akong ina-expect sa'yong kahit anong bagay. Wala talaga. Tatawagan kita ulit. Diyan ka muna tumira. Nandyan din si Colin. Umalis ka lang pag sinabi ko. 그 사람을 사랑하며 그댈 보면서 살아가는 게 내 사랑인 걸. Pasaway ka. 4 months tayo hindi nagkita. Yan ang greeting niyo sa akin? Bakit hindi mo sinasagot yung mga tawag ko sa'yo? Mas malala nga rin yung ginawa niyo. Kinat niyo yung credit card ko. At bakit hindi? Hindi ka naman rebellious dati ah. Bakit mo ginagawa to? Dapat ba nagrebelde na ako nung 17 pa lang ako? Mukhang galit talaga kayo, ma. Buti na halata mo. Nakilala ko siya unang tingin pa lang. Tama nga ako ng hinala. Pero minsan, nahihirapan akong maniwala. Siya yung pinakagwapo sa apat. Wala pa rin siyang asawa. Pero may girlfriend siya ngayon. So what? I'm just telling you. Magkikita kayo, di ba? Nagkita na kayo? You don't need to know. Of course I need to know. Tungkol to sa akin eh. Hindi to tungkol sa'yo, Colin. Tungkol talaga sa akin to. Hindi mo ba alam kung gaano ko kamahal ang stepdad mo? Alam ko. So bakit mo ginawa to? Hindi mo ba naisip na pagtataksil tong ginagawa natin?
Alam ko, Ma. So what? Masaya ka na? Matagal na akong masaya. Worried lang ako sa inyo. May gusto akong itanong, Ma. Ano? Hindi niyo ba pinagsisihang pinanganak niyo ako? Pinagsisihan. 1 beses. Kailan? Ngayon. Apat na lalaki, 1 babae. Ito nga siya. Si Shelo Kim. Anong pwedeng nakawin dito? Ano ka ba? Ihahatid ko na siya. Pagkatapos, sabay tayo mag-dinner. Ayoko magkapegas ka. Baka lalo kang pumangit. Nakita kayo ni Shelo? Oo. So ikaw nga. Ikaw talaga? Ako nga. Bakit? Tatlo nakatingin sa akin ngayon. Gusto niyo magsayaw ako? Okay ka lang ba? Kung magpapanggap akong okay lang, magiging okay din ang lahat. May kailangan ka ba? Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Kung gusto mong matawa, magpapatawa kami. Huwag muna ngayon. Tsaka na lang. Pag nagkita na kami ni Irene, baka sakali. Ayon sa narinig ko, si Mencho raw, si Vera, si Carrie, pati na si Irene. Nagkita-kita raw. May idea na sila pero hindi pa nila alam na ikaw. Sigurado sa mga oras na to, takot siya. Okay lang naman ako eh. At para makahinga na sila ng maluwag, sabihin nyo ng totoo. Magtapat ka. Anak mo ba si Colin? Huwag ka na makisali. Problema yun ng matatanda. At bakit hindi? May kinalaman yun sa'yo. So ano? Anak mo ba siya? Eh kung ganun nga, Hindi. Sabi ko na nga ba? Kaya pareho kayo ng mata eh. Carrie, alam mo sa totoo lang, hindi maganda ang mood ko ngayon. Kaya kung pwede lang. Okay. Naiintindihan ko. Dahil nandito na to, tanggapin na lang natin. Kaya sige. Palalakihin ko siya. Ano? Huwag ka na mag-alala. Tungkol sa pag-aaral niya. Tuturuan ko siya. Alam mo, Carrie, sumasakit ang ulo ko sa'yo. Oh, anong nangyayari dito? Oy, gabi na, umuwi ka na. Tatawagan ko si Tristan.
Talaga nga alis na ako rito. Di masarap ang pagkain mo. Hoy! Business secret yun, ha? Huwag kang mag-alala, Kuya Ron. Hello, Tristan? Aalis na ako. Huwag kang mag-alala, Kuya Ron. Palalakihin ko siya. Pangako yun. Hindi ba dapat umuwi ka na? Malapit na nga akong umuwi. Pero kailangan ko na itong pag-isipan. Ang ano? Si Kari. Bata pa siya, maganda, mayaman. At kahit hindi halata, edukada siya. Mahal ka niya, handa niya palakihin ang anak mo. Kung tutuusin, daig mo pa yung naka-jackpot sa loto ng dahil sa kanya eh. Di ba? Diyan ka na. Kaya nga eh. Kaya hindi talaga pwede. Si Ron daw ang tunay na ama ng bata. Sabi ni Carrie, palalaking niya raw yun. Bakit ka ba kinuha ng asawa ko? Sigurado ka dyan? Ano ka ba? Siyempre naman. Hindi talaga ako ang papa nun. So, sino yung tunay niyang papa? Talaga bang kailangan ko sabihin kung sino yung tunay na papa niya? Tinatanong ko because I don't trust you. Kung hindi mo nga anak ang batang yon, kailangan magawa mo kong kumbinsihin. Hindi ba? Guwapo yung bata. Maliit yung mukha niya, tsaka may double eyelid siya. Okay, naniniwala na ako. Naniniwala ka na? Hindi ba nakatira siya ngayon sa hotel? Kung nagkataong anak mo nga yung batang yon, sigurado kung hindi ka papayag na tumira siya doon. Gagawin mo ang lahat para mailayo siya sa akin. Oo naman, talagang ilala. Okay lang. Kilalang kilala kita, Jiro. Magdi-dinner na ako. Gusto mo bang sumabay? Dito mo ako patutulugin? O kailangan ko ring umalis? Yung nauna. Yes! Umibig lang ako! Kung magkakaanak kaya tayo, magmamature ka na kaya? Honey? Ano to? Kanino to? Huwag mong sabihin, gift mo to sa akin. Ibalik mo yan. Sa ibang tao yan. Hindi to akin. Eh, kanino? Teka, may college friend kang nagbibenta ng kotse? Kung mangungulit ka lang, huwag ka na ditong matulog. Okay, sige, babalik ko na. Hindi naman siguro to para sa ibang lalaki. Kung ganun, kanino to? Aba! Ang kulay nagbabagang red! Kotse to ni Vera. Nagpagupit ka pala. Mainit eh. Bagay sa'yo. Ano ba yung masakit na sasabihin mo? Bakit ang ganda ng bihis mo? Handa akong tumanggap ng masamang balita. Di ba nandito yung anak ng first love nyo? Di ba hiwalay na tayo ngayon? Ikaw ba ang papa niya? Wala yung kinalaman sa'yo, Vera. Nagsasayang ka lang ng oras. Sagutin mo na kasi, bago ako masiraan ng bait. Masisiraan ka pa ng bait ng dahil sa akin? Hindi ko alam ang lahat. Pero kung may ganung problema ka ngayon, gusto ko manatili sa tabi mo. Bakit naman? Hindi lang naman tayo mag-boyfriend magkaibigan din tayo. Kahit papaano, loyal ako sa'yo. Sige, magtatapat na ako. Naisip ko makikipagkita ka kung ito ang dahilan. Nagbabaka sakali kasi ako na makita ka. Kaya ginawa ko to. Alam mong sama mo talaga. Wala kang balak na pakasalan ako. Pero gusto mo pa rin ako makita. Oo, masama nga ako. Pero ano magagawa ko? Naisip mo ba mamimiss mo ako nung umalis ka? Masyadong biglaan yung paghihiwalay natin. Kaya nahihirapan ako. Tristan. Hindi ba pwedeng dahan-dahanin natin?
Para sa akin, yung mga lalaking nakikipagkaibigan sa ex nila, hindi yung karapat-dapat na pag-aksaya ng panahon. Kaya, kalimutan mo na ako. Bye. Ito yung babae. Ano sa tingin mo? Maganda, no? Sapat na to para maka-attract ng lalaki. Ang babaw talaga ng mga lalaki. Nai-inlove na sila agad ng dahil lang sa ganda. Kumusta si Kuya Dennis? Wala bang nagbago? Hindi pa rin makontak? May ilan ako natutunan sa buhay. Mahirap hulaan ang kaligayahan. Pero ang kalungkutan, madali yung ma-predict. Pag ramdam mong malulungkot ka, bihira yung magkamali. Si Kuya Dennis ba? Hello? Pwede bang magkita tayo ngayon? Pupunta ako sa malapit sa bahay mo. Hindi. Pupuntahan kita. Dahil ang ayoko sa lahat, yung ako ang naghihintay. So ano, saan kita pupuntahan? Bakit parang masyadong pagod ang itsura mo? Kumusta? Nalilipasan ka ba ng gutom? Maupo ka. Bakit ba hindi mo sinasagot ang phone mo? Nilunok ko na ang pride ko at ilang beses kitang tinawagan. I'm sorry. Okay lang yun. Alam kong busy ka. Hindi sa ganun. Sa lahat ng sasabihin ko sa'yo ngayon, I'm sorry. Yung marriage proposal ko, binabawi ko na yan. Yung pangako kong paliligayahin kita, binabawi ko na yan. Yung pangako ko na kahit kailan, hindi ako mawawala ng interes sa'yo. Hindi ko matutupad yan. Isa akong masamang lalaki. Kaya kung pwede, kalimutan mo na ako. Sabihin mo, Dennis, anak mo ba siya? Oo. Hindi sa wala akong kakayahan na mahalin ka habang buhay. Hindi lang ako karapat-dapat. Dahil yun sa
Naging mapagkunwari ako. May mga tao akong pinaiyak. May mga tao akong sinaktan. Ito ang parusa sa akin ng bata. Talaga bang ikaw ang tunay na papa ni Colin? Oo. Sigurado ka ron? Talagang sigurado ka? I'm sorry. Hindi ko inisip yung mga bagay na ginagawa ko. Lahat ng to, resulta ng mga naging desisyon ko. Kaya naman, kung magagawa mong kalimutan ako, gawin mo na ngayon. Pagkatapos, anong gagawin ko? Maghahanap ng iba? Yun bang gusto mo? Oo. Sana magawa mo yan. Ibig sabihin, ganun lang yun? Wala ka nang sasabihin? Yun na yun? Mag-iingat ka. Goodbye. Kung ganun, sige. Bye. 아직도 그댄 내게 사랑해줘 아직도 그대밖에 난 모르죠 부르지 못하고 아파하고 아파하는 바보라 내가 더 미안해요 May bababa diyang umiiyak na babae. Pigilan niyo siya magmaneho. Mano nga akin na isusi? Nagpili si Director. Ayaw niya mag-drive kayo. Ibigay niyo na ho. Sige na, Mano. Ang akin na. Paano ko magdadrive sa lagay mong yan? Sige na ho. Nang mamakaawa ako. Salamat, pumasok na kayo. Yes, sir. Mag-taxi ka na lang. Itatawag kita. Akin na yan. Hindi ka pwede magmaneho. Akin na isusi. Mag-taxi ka na lang. Akin na isusi ko. Ihahatid na lang kita. Ayoko magpatid sa'yo. Ano ba? Ba't ka masyadong makulit? Masasaktan ka lang eh. Wala na akong pakialam kung masaktan ako o hindi. Please, pakinggan mo ako. Sabi ko na eh, masyado ako naging masaya. Kaya ngayon, ito ang masakit na kapalit. Meron pa ba akong kailangan malaman? Kahit na ano tungkol sa nakaraan mo, siya lang ba talaga ang anak mo? Baka meron ka pang pangalawang anak! 알아요 그대만 알아요 그래요 떠나가도 돼 Paano na? Ano na gagawin ko? Paano na? 아직도 그대 Ano na ang gagawin ko? 아직도 그대밖에 난 모르죠
lang kita! Hi, Christian. Musta ka na? Hindi ko pa tapos yung pinagagawa mo. Okay lang yun. Ibalik mo na lang yung libro. Teka, ba't ka ibabalik? May panibago ka ba iuutos? Hindi, wala. Ako na lang ang gagawa nun. Ano bang... Kasalanan ko na naman! Wala kang kasalanan. Naisip ko lang na kailangan mo ng oras para mag-aral. Pero bawal ka pa rin mag-math kapag ethics, ha? Julius Kim! Sino si Julius Kim? Ma'am, may nanakit kay Julius. Ano? Nandun pa po sa classroom. Ang kapal din naman ang mukha mo. Bukod sa sinasaktan mo anak ko, inaalipin mo pa. Sira bang ulo mo? Oh, bakit? Bakit ganyan kasama ang tingin mo sa akin? Anong gagawin mo, ha? Anong ginagawa nyo? Ako ang homeroom teacher dito. Kaya anong ginagawa nyo rito sa classroom? Kung gano'n, ikaw ang teacher ng hoodlum na to? Mabuti dumating ka. Ano bang tinuturo mo sa mga estudyante? Bakit naig pa nila yung mga gangster? Bakit? Ano bang tingin niya sa anak ko? Bakit hinahayaan mong saktan lang siya ng isang patapon na bata? Sa labas natin pag-usapan ito, wag dito. Narito ang mga bata. Hayaan mo lang manood ang mga estudyante mo. Hindi nila dapat gayahin ang isang to. Huminahon lang kayo. Kung merong nagiging marahas ngayon dito, kayo yon. Ma! Mrs., huminahon lang po kayo. Ako na lang muna ang kausapin ninyo, okay? Ma naman, nakakahiya kayo eh. Doon na kayo sa labas. Tara na. Hoy! Hindi pa tayo tapos, ha? Ha? Pati ikaw, hindi pa tayo tapos! Okay ka lang, Tol? Anong sunod yung klase? Maganda na kayo. Sumama ka sa akin. Hoy, Julius! Saan ka pupunta? Hindi ka dapat umiinom kapag gutom ka. Akala ko secret hideout ko to. Hindi pala. Ay. Okay ka lang ba? Hindi masyado. Yung isang student ko kasi, sinaktan ng magulang ng isa pang estudyante ko. Tapos si Dennis naman, nakipag-break sa akin. Ni hindi niya ako binigyan ng pagkakataon. Ni hindi niya inalam ang opinion ko. Bigla niya na lang akong binhaliwala at isinantabi. Kung ako nasa lagay niya, malamang yun din ang gagawin ko eh. Kasi kapag binigyan pa kita ng panahong mag-isip, edi para na rin ako nung nagmakaawa sa'yo na huwag mo akong iwan. Siguradong yun ang naisip niyang pinakamagandang solusyon. Kung binigyan niya ako ng panahon, baka sakaling mas naiintindihan ko siya sa mga oras na ito. Pero posibleng mapalayo ka na sa kanya sa loob ng panahong yun. Kung hindi ka dadaan sa first, second, at third base, makakabalik ka ba sa first base? Dapat binigyan niya ako ng panahon. Kahit pa makabalik ka sa home base, paano mo malalaman kung safe ka ba o out na? 내가 아는 도진이의 선택은 아마 이수 씨를 지키는 선택이었을 거예요. 무엇으로부터요? 치기 어렸던 자신의 22살로부터요.
로기가 기다려서 그만 가봐야 해요. 사실 여기 있을 것 같아서 들렸어요. 그냥 아무 말이나 해주고 싶었거든요. 고마워요. 난 정말 멋진 사람을 좋아했었어요. 영광이었습니다. 왜 사람을 오라가라야? 그럼 홍프로를 오라가라 할까? 뭔 소리야? 홍프로 차가 우리 집 주차장에 세워져 있어. 키는 우리 여보한테 있고. 뭐? 그림이 안 그려지냐? 딱 봐도 담보잖아. 담보? 어떻게 하셨어요? 임 소장이 아는 거 싫어했는데. 대체 얼마나 세라한테 그렇게 큰 돈이 왜 필요했는지. 그건 홍프로한테 물으셔야죠. 자세한 건 안 물어봤어요. 은행권 대출은 이미 받을 만큼 다 받은 것 같던데. 어차피 아신 거 참고하시라고. 어떻게 된 여자가 갈수록 비싸지네요. 알다시피 홍프로 자존심에 날 찾아온 것만으로도 수치스러웠을 거예요. 그래서 차도 받아줬어요. 굳이 담보로 잡아달라길래. 그냥 모른 척 하시는 게 어떨까요? 그건 지 자존심이고요. 전 제 자존심 챙겨 가야겠습니다. 제가 갚을게요. 그 돈. 머리가 어떻게 아픈데? 열은 없구만. 몸살이야? 너 혹시 그 애가 도진 씨 아들일까봐 이러는 거야? 난 차라리 태산 씨 아들이면 좋겠다. 그런 약점이라도 있어야 내가 덜 꿀리지. 지금은 내가 너무 꿀리잖아. 너한테 그런 행운은 없을 거야. 김도진 씨 아들이거든. 진짜야? 왜 자꾸 나랑 밥 먹어요? 노력 중이거든. 친해지려고. 안 그래도 되는데. 안 그래도 되는데 난 지금 두 가지 생각밖에 못해. 아들이 생겼다. 누군가를 잃었다. 나 때문이에요? 나 때문이야. 머리카락 하나만 주세요. 내가 그렇게 마음에 안 들어? 아저씨는 저 마음에 드세요? 뭘 해달라고? 유전자 검사요. 이 머리카락 어디서 났는데? 달라니까 주던데요? 도진이가? 네. 미리 해봤을 거라는 생각은 안 해봤어? 누가요? 내가. 나 변호사거든. 뭐든 확실한 게 좋은 거야. mamahalin kahit kailan pa man di ka magbabago ako lamang ba't ngayon 너 사무실로 좀 와야겠다. 은이랑 같이. ika'y nagbago na pinagpalit mo ako 서 선생! 안에 있어, 서 선생! kasi
akin. Ako'y niloko mo, inaasahan. 전화를 꺼냈어? 왜 이렇게 심심해 나게 생겼는데? 그게 무슨 성재엄마? 지금 무슨 난리야? 그게 동료들 며칠 정확처리랑 날짜먹들이야. 이해 못할 거야. Baliwalang pala ang pag-ibig ko sa'yo. Napakasakit isipin ang lahat. Ginawa ko ng lahat, iiwan mo rin pala luhaan. Dati-rati, walang kasing tamis ang pagmamahala. Walang kasing saya, sumpa mo sa akin, ako lamang. 김효진 씨 인생에 아들만 나타난 거 Ba't ngayon, sinta, ika'y nagbago na, pinagpalit mo ako. Walang kasing sakit, ako'y niloko mo, inaasahan.